What's up and good morning sa inyo mga goods. Itong video na to para sa mga nagkakaproblema sa registration marking or registration cutting ng Cameo 4. Bago natin simulan, kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. Libre lang yan. Okay, without further ado, tara na. Let's go. Okay, so may tatlo tayong settings para sa or tatlong kailangan natin isipin para sa cutting ng registration para tumama yung cutting natin. Okay. So number 1 yung settings, number 2 yung alignment, number 3 yung registration. Okay. So tapos ang materials na gagamitin lang natin, yung kasama kay Cameo 4 na cutting mat niya na 12x12 na cutting mat. Tapos yung pang remedy natin yung white decals. Okay? So, papakita ko muna sa inyo yung settings sa computer, tapos print para may idea na kayo kung paano talaga siya, okay? So, sa computer muna tayo. So, ang settings natin dito sa Cameo, A4 yung mismo papel niya yan. Tapos yung standard natin 12x12 na cutting mat, ito nga yun. Okay? Ayan. Kailangan nyo na punta rito para ma-check kung paano yun, Dali. Kailangan nyo na punta rito para ma-check yung cutting niya. Tsaka yung settings ng mismong cutting, maging cutting. So, ito yung standard. Okay? Standard niya, 500 yung length. Papantinig ko sa inyo mamaya yan. Tapos yung thickness, at tsaka yung orientation or invert. Ito yan. Ito lang invert. Okay? So, subukan natin mag-print nito. Tapos, natin kung magkakaproblema. Okay? Hindi natin ito cut kasi nagamit na tayo ng papel. So, pakita ko lang yung registration, okay? Tsaka, kung anong tama or dapat siya tumama. Bibigyan ko kayo ng hint. Okay, so ito na yung sample print natin. Nakita nyo yung dulo, Yan. Tapos, ito. So, yun lang siya. So, mga half inch. Mga ganun. So, ito yung design natin. So, ilalagay ko lang siya dito yung common na paggawa. Paglagay ng design. Tapos, diretso sa cutting. Okay? So, i-align ko muna. Diretso siya dito. So, ito yung Cameo 4. May standard tayong hack na ginawa. So, ating parang guide. Para hindi siya lumaylay o lumawlaw yung aking cutting mat. So, para pag binatago siya, nakadiretso pa rin. Okay. So, bigay natin standard natin So, kailangan, itong dulo dapat, yung edge ng papel, dapat nandun lang din sa guide nung, ito yan. So, hindi tayo pwedeng umover dyan. Ayan, ganyan lang. Tapos, feed. Sa dulo pala yung sa akin. So, adjust nyo na lang yung ganito nyo. So, yan standard. Nandiyan siya. Okay. So, balik tayo sa cutting. So, cutting ko, manual lang kasi medyo may problema ako sa blade. Huwag nyo na isipin itong settings ko rito, So, nasa registration lang naman tayo. So, ayan yung cutting ko, Tapos, baba ko lang speed ng konti. Tapos, isi-send ko na siya. Okay? Ganyan ba nangyayari sa inyo? Hindi niya ma-read? Nakita nyo kung ano yung nire-read niya? Wala. Nagpasa sa likod. So, ulitin natin para baka may masabi kayo. Okay. So, i-feed ko siya ng ganito. Try ko na isang kamay. Okay. So, yung standard natin, andun pa rin yung line na white, nakalabas pa rin. Okay, kakancel ko to. Tapos, isisend ko ulit. Hindi pala makita. Okay. Isend ko ulit. Yan. Ganyan ba nangyayari sa inyo? Kasi read niya iba. Ito yung sensor hindi itong blade Baka medyo iba malito kayo Okay, so ito yung design natin Tapos papakita ko sa inyo yung settings ko. Okay, so dyan muna yan. Okay, so nakita niyo yung problema ng ating registration. Kung ganun yung nangyayari sa inyo, matutulungan ko kayo dyan. Okay, number 1, kailangan nyo pumunta ng settings. Okay. Tingnan yung settings nyo all. Control F3. Okay.
So, ang problema nyo dyan, bibigay ko muna sa inyo, yung sensor natin, ganito yung tsura. Patayo na ganyan na red. So, titignan nyo yung printer nyo, o yung cutter nyo, rather, makikita nyo may red line yan. So, ito yung binabasa niya. So, una niya babasahin itong red na, itong black na to, yung square. Number 1 yan. Sunod itong baba. Itong baba, tapos yung right side. Left side, sorry. Tapos ito yung right side naman. Tapos yung bandang top. Okay? So, paano nagkakaproblema tayo dyan? Okay? Number 1, kailangan natin ayusin itong sa registration mark. Una, kailangan natin isagad yung taba nito o yung haba. Taba at haba. Okay, nakita nyo lumalaki? Ayan, humaba na compare sa kanina. So, maximum lang niya ito, 787. Hindi na kayo masyadong magkakaproblema dyan. Next, yung thickness. Okay? Yung thickness yan, palubuhin mo rin para mas mabilis siyang ma-read. Okay? Kasi kung ikaw, pare, malabo na mata mo, di ba? Mahirap magbasa na maliit. So, palakihin mo din, parang cutter din yan. Okay. Next, ito yung pinakamalaking problema ng mga nagka-cut. Okay? Yung position o yung space. Okay? Ito yung position. Nilalagay nila sa pinakamaliit. Huwag kayong manghinayang sa maliit na side. It's either sabihin nyo sa customer nyo na hindi nyo kaya na ganito kalaki, or huwag nyo na ipilit na makadami kayo sa isang page. Okay? Ilagay nyo na at least 700 plus yan. Okay? Hindi 600 no? 750. Okay? At least yan. Ha? Kasi magsisimula mag-read yung cutter nyo dito na. So kung nandito yung square mark nyo, hindi na talaga mababasa. Okay? So ilagay nyo na 750 yan. Standard nyo yan. Okay? Huwag nyo na ipilit. Huwag na rin kayo makulit. Sinubukan ko na yan, hindi ubra. Huwag nyo na ipilit. Okay? So, dapat, yung length natin, o yung haba, tsaka dapat sagad. 787. Yung thickness din, kailangan sagad din 1. Then, yung insert, o yung position ng ating marking, dapat at least 750. Natry ko na yan ng mga 625. Okay pa rin naman. Pero, as much as possible, 750. Kung magta-try kayo ng 625 o 500, subukan nyo muna sa isa. Huwag nyo muna i-max. Magta-try kayo parati ng isa. Okay? So, subukan natin yung 750 para mas mabilis. Okay, okay. Sige. 625. Piprint ko itong 625 Print. Ito nga pala yung clothing line ko. Baka gusto nyo bumili. Meron tayo sa FB niyan at saka sa Shopee para makatulong kayo sa kinabukasan. Okay. So ito yung printing ko, tamo ng pangalawa. Ito yung una yung nasa basta, hindi ko matandaan kung ano. Kita niyo yan. Ito yung difference Oh, yan Kita nyo? Yung kapal niya at saka yung nipis nito diba? So same lang din naman diba? Kung papasok yung design mo dun sa may size na gusto mo, diba? Ba't mo pa gagawin na maliit? So, sagad mo na. Okay? Okay, tulad ng sinabi ko, kailangan natin ng white na sticker or adhesive. Bala na kayo. So, anong gagawin natin dyan? Tulad ng sinasabi ko, yung marker natin ay kulay black. Okay? So, sa loob ng cutter, sa loob ng cutter natin, o yung Rider Cameo, madilim, wala namang ilaw. So, pag nagkaroon ng space dyan and then white, pwede niyang basahin yon. Okay, pwede niyang basahin yon as yung marker natin. So, ang gagawin natin, kailangan walang space ng black. So, para saan to? Lalagyan natin ng takip to. Make sure yung marker. So, nilagay ko siya sa taas ng gray line. So, ayan. Ayan yung settings ko na ginagawa ko. Okay? Makita nyo yung bakit para walang space. So, pag nilagay ko to, ayan. Tayo nyo, walang space dito. Okay?
Itong dilima dyan. Nakita niyo yan? Yung red, yung black line na yun. So, para kay Cameo, pwede niyang i-read yun as marker. As ganito. Although, hindi siya aabot dito yung registration natin. What if meron dito? Or may design, medyo may space. Okay? May isa pang way. Okay? Kuha ka rin ng sobra, kaya dalawa yan. Pwede mo tong kunin yung decals na to, o yung sticker na to, doon sa dulo, dito sa baba ng sticker nyo. Pwede mo nang gupitin yan. Ha? Pwede nyo nang gupitin yun, or yung sa side, dito sa side dito, yung sobra, i-trim nyo, para magamit nyo. Wag lang dito sa taas ha, wag lang dito. Yung dito, o dito. Kasi yung side na hindi naman ginagamit eh. So, mag-cut ka lang ng thin layer. Ito feeling ko mga 2 cm lang to. Okay. Ganyan lang oh. Yan lang. Para saan to? Para dito. Para wala talaga siyang walang gap or walang discoloration na makita yung ating registration. So ginagawa ko diyan, tinatakpan ko to. Yan. Ha? So wala na siya mababasa pag dumaan yung registration dito. Dire-diretso na rito. Okay? So, yan lang yung settings ko, setup ko para dire-diretso yung cutting ko. So, kahit na magkaroon ako ng 30 pages na cutting, wala akong naging problema. Okay, so diretso tayo sa cutting. Okay, so makikita nyo, di ba? Wala nang discoloration. Dire-diretso na siya. Kasi kung ito lang ikakat nyo, hindi nyo na kailangan to. So, kahit ma-damage itong part na to, walang problema, di ba? So, sample cut na tayo. Una, alignment. So, isa pang technique nga pala. So, pag read nito, read yan. Pababa, tas pag ganito pa cross. Okay? Dito naman sa baba, tas pag ganon. Last dito. Okay? Tas babalik siya. Dapat dito siya babalik sa sulok na to ha. Kaliwang sulok dito. Tandaan nyo yan. Once na may sa tingin nyo nag-fail dyan, it's either eject nyo, or stop nyo sa computer. Tas last option nyo, kailangan nyo i-turn off yung mismong Cameo para hindi masayang yung inyong papel. Okay? Ulitin ko ha. Mag-search siya dito, pababa, pakanan. Tapos dito, baba, tapos dito sa side. Dito naman side, tas baba. Tas mag-e-end siya dapat dito. Dito sa kaliwang sulok na to. Pag nag-end siya sa gitna, mali. Pag nag-end siya dito, mali. Pag nag-end siya sa kaliwang baba, kanan. Kanan baba, mali. Basta dito siya dapat. Ito ito ang titigil. Dapat yung blade doon. Okay? Sa registration naman, ito yung mag-read. Okay? Subukan ko i-focus kapag nakita tayo sa baba, sa side, sa bila. Okay, so nakita niyo tama yung ating unang registration. Nga lang hindi ako nakuha ng view, tapos nangat-ngat to. So ulitin natin, hanap ako ng magandang view. Tapos stop. So, kailangan nyo i-align side. Ayan. Oh. Tapos baba, kaliwa dapat, lipat dito, kanan, tapos taas, tapos baba dapat sa dulong kaliwa. Okay, so nakita nyo na kung paano yung pag-bypass ng mga nag-fail dyan. Ganito lang, kailangan nyo lang ng decals dyan or yung sticker na white. Takpan nyo lang yan para hindi niya i-read, kasi yun yung kadalasan niya ni-read. Tapos takpan nyo lang yung dun sa taas para pagka nag-read na registration si Cameo, hindi niya rin mababasa yung mga gap. So ito lang mababasa niya. Okay? Tandaan nyo yung settings natin, alignment, at saka yung registration. Once na natandaan nyo yung tatlong yun, at parati nyo na check every time na magkakat kayo, hindi kayo magkakaproblema, hindi kayo masisiraan ng cutting. Okay? Tuli. Guys, pag
Pa-check naman ako ng page ng Down South Clothing. Kung free kayo, palike na lang din. Okay, until next time, babush.